Hello! Mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kaibigan ko, mga kalalabs ko, at mga sister and brothers ko dito sa YT. Ayan, at ngayong araw na ito ay magpapakita ulit ako sa inyo ng hindi naman bago, hindi naman luma, pero yung style, depende sa iyo. And ayan, welcome kayo again sa aking munting tahanan, ang Amiganing Mix Vlogs. At samahan niyo ako at magluluto tayo ng pusit. Ayan, kung bakit pusit lang ang aking pagkasabi kasi makikita nyo yan. At syempre, umpisa natin yan sa paggisa. Ayan, meron tayong kunting mantika na ilalagay. Syempre, para pang gisa, mga kalalabs ko, mga mahal kong mga kaibigan dyan na laging sumusuporta sa akin. Maraming salamat na agad. Ayan, dahil may margarine tayo, lagyan natin ng konting margarine para yung lasa ay lalong sumarap, luminamnam. Gisa-gisa lang tayo at siyempre unahin natin yung bawang. Ayan ang ating bawang. Gisa-gisa lang. At isunod natin yung ating loya na hindi pa nahiwa, hinihiwa pa lang. Yun. Bango Basta ng margarine, mabango. At isunod natin yung ating sibuyas na may kasamang kamatis, kaya isabay ko na rin. Okay. Ayan. Sabay ko na rin itong aking lemongrass or tanglad kasi may naiwang isang piraso sa ref. Ay kaysa mapanat siya at matapon lang, kaya ilagay na rin natin siya. Sayang din yun, dagdag amoy, pag ng aroma. At the same time, may benefits tayo sa ating health na makukuha dyan. Kasi kung yung iba nga naglalaga ng purong tanglad, di ba, at iniinom. So, ngayon, isasahog natin siya sa gulay. Yung, yung katas niya ay mayroong benefits na may tutulong sa ating kalusugan. Ayan, at lagyan natin siya ng oyster sauce. Sa pag-adobo naman ng pusit ay may kanya-kanya tayong style. Kasi, di ba yung pusit kasi pag medyo hindi ka dahil nagkakatas kasi, nagiging masabaw siya. Kaya ako, ito yung ginagawa ko para hindi siya masyadong masabaw. Although, masarap din talaga yung may sabaw o yung masabaw. Pero lagyan natin na mamaya ng konti-konti. Titingnan natin kung ano yung kanyang itura mamaya pag kung tuyo ba siya. Kasi dinarain ko yung aking pusit. Ayun. Lagyan natin ng oyster. Sakto lang muna. Kasi mas madali magdagdag kaysa sumubrang alat. Diba mga lalab? Agree ba kayo dyan? At ilagay ko na rin yung suka. Kaunti lang yun. Pero dagdagan natin siyempre. Dahil paubos na nga yun. Meron ako dito ulit na biniling bago. Tapos pakuluin lang natin muna siya. Pakatapos at pakatapos lagyan natin ng konting ayan, para mamadyik yung simutin natin, sayang. Kahit anong pirasong granules yung natira, sayang din naman dahil kasama sa binayaran natin yun. Excuse me po. Yan, lagyan natin ng pamintang pino. Dahon ng laurel. At kung nandyan ka pa nanonood, pakisigaw kung saan kang lugar nanonood. Charot lang. Yan, sige, ubusin ko na nga yan. Tira-tira pa eh. Ganun din naman. Ayan. Nakakulo naman na kayo, pwede na natin siyang haluin. Kasi sabi nila, yung suka daw, pag naitambog na natin, wag muna natin haluin para hindi sobrang asin. Ayan. Kami sabaw. Lagyan natin siya ng pampatamis para ang ating buhay ay lalong tumamis. Isang kutsarita lang munang maliit.
At titikman natin. Lulutuin natin maigi yung ating mga ano dyan, lalo na yung kamatis. Mas masarap kasi yan siya pag ano, pag yung lutong-luto. Yan. Ganyan lang muna. At ilagay ko na rin pala yung ating ceiling green. Tapos titikman natin kung ano yung lasa na niya. Tikman natin ang kanyang lasa. Medyo sakto na. Para sa akin, sakto na. Pero, mamaya pag nailagay na natin yung ating pusit, titikman natin ulit kung ano pa ba. Ayan, diba? Sakto lang yung ano na yan, yung sabaw natin. At ngayon makikita nyo na kung bakit pusit. Kasi ganito lang siya. Ang linggit. Dadaliri lang yung laki niya. Hindi kasi afford natin yung malalaki. Ay, lagay na natin siya bago magdaldal. Ayan. Kasi ang mahal nung malaki. Grabe. Isang peraso, 240. Ayan. Okay na lang itong maliliit. Ayan mo. Parang ganun din siguro yung lasa nun. Kasi yung malaki na yun, nagmula din naman sa maliit. O, diba? Kung titingnan nyo ay tuyong-tuyo siya, pero maya-maya pa saan ba't magkakatas din yan. Kunting halo lang ay lalabas din yung kanyang sabaw. Kaya ganun yung pagluto ko. Kasi kailangan natin mabilis yung pagluto ng pusit dahil pag ito ay matagal kumukunat. Pero hindi naman siguro kukunat ng gusto to sa liit nga, diba? At ayan lang guys, diba? May simpleng ulam, simpleng recipe na sana ay may natutunan kayo. Charot. Parang akala mo kakaiba talaga, no? Yan, antayin na lang natin kumulo siya at magbago yung kanyang kulay. Kulay lang, wag magbago ang ugali. Basta importante, happy at yummy. At ayan na nga guys, diba? Nagkaroon na siya ng sabaw. Although kanina halos natutuyuan na. Kasi yan yung sikreto ng pusit eh. Mayroon siyang angking sabaw. May angking sabaw sa loob sa kanyang katawan. Samantalang kanina ko pa din rin yan. Kung 30 minutes siguro. Titikman na natin kung yung final kung ano talaga. Tapos i-off na natin yung kalan. Kasi luto na to. Yan. Mabilis lang ito maluto lalo't kalilinggit lang. Teke man na. Ayun. Matabang siya kaya dagdagan natin ng kunting tuyo at kunting suka. At ayan na guys, sumakto na yung lasa. At lalo pang dumadagdag yung sabaw. Diba? Kaya, ayun. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong mga suporta. Palagi sa aking mga video. Palagi. Maraming salamat. God bless us all. And Jesus loves you. And Amiganing Mix Vlogs loves you. Hanggang sa muli po. Sa sunod na video. Huwag makalimutan na mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan. At mag-like and comment. I love you all. Thank you.